Nagkaisa ang Coast Guard, Navy at ilang private companies para ipakita ang kanilang kakayahan at kahandaan sa mga posibleng sakuna sa dagat. Ito ang News on Q ni Cara David. Noong 2008, mahigit 800 pasahero ang pumanaw sa paglubog ng MV Princess of the Stars. 2006 naman ang maganap ang oil spill sa Guimaras Island na puminsala sa komunidad nito. Ilan lamang ito sa malalaking maritime accidents na bumulaga sa bansa at nagdulot ng malaking lamat sa ating kahandaan. Matapos ang sunod-sunod na aksidente sa karagatan, naisipan ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at iba't ibang private shipping companies na panahon na para magsanib puwersa nang mapabilis ang kanilang pagresponde sa mga aksidente. Nagsagawa kanina ng training sa firefighting, oil spill response at search and rescue operations ang Harbor Star, isang emergency response group. Kasama nilang nagpamalas ng kakayahan ng mga kawani ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at mga tripulante ng ilang private shipping companies. Pagdating kasi sa aksidente sa dagat, mahalaga ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya. Binibigay namin yung mga seminar na ito para ma-improve ang pagre-responde na lalong bumilis, lalong maging efficient, para talagang mas makakatulong na mas maraming matulungan na masave ang mga tao. Ipinakita kung paano mabilis na pinapatay ang apoy sa isang nagliliyab na barko, ang tamang pagliligtas sa mga survivor, at ang mga kagamitan ginagamit sa pagresponde sa isang oil spill. Ang naturang pagsasanay ay parte ng private-public partnership na isinusulong ng gobyerno. Pero ayon sa Philippine Coast Guard, hindi dapat magtapos sa emergency training ang pagsugpo sa maritime accident. Katuwang nito ang mas striktong inspeksyon na isasagawa sa mga barkong maglalayag para masigurong dito maaaksidente sa dagat. Lahat ng mga barko talaga na maglalayag, although they are properly certificated, ay dapat na-survey talaga sila. So pinag-usapan yung joint inspection ng Philippine Coast Guard at Marina. Cara David, on Q sa balita.